Energy! Nako mga mare, di ba? Happy Tuesday morning po sa ating lahat. At syempre sa lahat pa rin po ng mga bumabiyahe ngayon. Eto, dapat ninyong pakinggan dahil meron tayong marirekomenda para madagdagan ang iyong enerhiya at magtuloy-tuloy ang hanap buhay at kumita ng bongga. Ano yan? Ang MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10. Alam mo ba na ang bawat MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen, mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya nga naman siya plus dahil may dagdag benefits ito ng coenzyme Q10 at L-Carnitine. Alam mo ba na ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. At ang L-Carnitine naman, eto, pakinggan mo maigi. Kung ikaw ay medyo tamad-tamad naman mag-exercise at gusto mo medyo pumayat, pag-inom lang ng MX3 Plus with L-Carnitine ay isang uri ito ng protina na tumutulong para sa mabilis na metabolismo at maayos na panunaw na nakakaloka. Kaya nga naman kung meron ka pang katanungan, pwede mong bisitahin na kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotlines at 0918-8888-693. Cheers, miss! Nabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Correct! Sa magandang araw ng Martes sa inyong lahat. Ganito po talaga, ang hirap talagang kumain ng biskwit. Alam mo yun, bago ka magsalita, dahil lahat ng biskwit nasa gilagid ko lang. Nakakaloka yun! Diba, to Dias level? At syempre gusto ko muna mag-good morning sa lahat ng ating mga Papa Moon drivers na bumabiyahe ngayon. Mag-iingat kayong lahat, diba? Ayan, sa inyong mga biyahe. At syempre sa mga naghahanap buhay ngayon, nami-miss kayo ng aking kumare. Ay, na si Tita Cora, na naglalayaga sa palayan, diba? In fairness, free siyang lumakad sa damuhan. Damuhan! Oy, mamayang gabi, nandiyan po kami sa may SM Mega Mall Cinema 2 para sa Sinisindak, advanced screening, yung MADS. Magtatakutan kami mamayang gabi dyan na nakakaloka to the highest level, hindi ba? At syempre, gusto ko rin batiin ang lahat ng ating mga friends na nakatutok ngayon sa atin, in fairness, Of course, kay Miss Jocelyn Lim, ng Blue Star Interiors Incorporated and Cascade Commercial Corporation. Ang taray! In fairness, napakahaba ng title ng business, diba? Thank you so much po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na kay Francis Jason. In fairness, lahat na ng pangalan inangkin mo na nakakaloka. May Francis na, may Jason pa. In fairness. Nakakaloka yan. But anyways, mga panggaeto ng pagkatutukan natin dahil talaga nga naman hindi pa uhuli ang mga chikang ating nasagap mula sa ating mga chismosang kapitbahay. Abakalaan nyo ba naman mga pangga, inumpisahan na nga daw ng ABS-CBN na buksan ang alin ang kanilang bakuran para kumawala sino, diba? Ang kanilang mga Star Magic Talents kung saan nga naman piniyagan na nila itong tumawid. Saan na naman tumawid? Sa kung saan network, kung saan nga naman magbubukas ng maraming oportunidad sa kanilang mga Star Magic Talents, diba? Dahil nga naman, diba, nauna na dito sina John Arcilia, tsaka sila Nikki Valdez, diba? Yan yung mga mapapanood na natin kasi sa upcoming serye na bubuhayin
na GMA7 na Lolong, 'di ba? Yung sequel ng Lolong kung saan nga naman napabilang na din itong si John Arcilla at Nikki Valdez yata, if I'm not mistaken, sa naturang serye. At syempre may iba naman din mga Star Magic talents tulad na lang nila Jameson Blake, tsaka ni Jao Constancia, 'di ba, na napanood naman natin sa Padjak Queen ni Miles Ocampo sa TV5. Tama ako, 'di ba, TV5. 'Di ba? So ibig sabihin lang nito, no more network wars, hindi kagaya dati na ay bawal. Bawal pahiramin. Eto. Hi James, bakit ganun ang picture mo diyan? Ulitin mo nga. Parang ang sarap ni Jameson Blake dyan. Sa mga Toby, yan, in fairness, I love it. In fairness, pag ganyan ba naman laging bubungad sa'yo at babati ng good morning, ay talagang good ang morning mo, diba? Na nakakaloka. At ang panghuling nga lang dahil kahapon napanood na natin si Catherine Bernardo nga, tuluyan ang tumawid sa bakura ng GMA7 nang mag-guest na siya sa Fast Talk ng nag-iisang Mr. Boy Abunda. Kung saan nga naman ang dami nating nalaman. Di ba patungkol kay Catherine na kung saan nga naman sinabi niya mismo na siya ay ready to fall in love na. In fairness. Kumbaga tuluyan na nga nakapag-move on. Pero inamin din naman ng actress sa panayam niya with Mr. Boy Abunda ay hindi naging madali ang proseso para sa pag-move on niya dahil hindi madaling kalimutan ang 11 years na pinagsamahan nila ni Daniel Padilla. Pero sa makatuwid, diba? Kumbaga, anong sa makatuwid? Sa kabilang banda. Yun. Hindi sa makatuwid. Sa kabilang banda. Diba? Natutunan naman din daw niyang magpaalam at magpasalamat, diba? Hindi niya inaalis sa kanyang sistema ang 11 years na kanilang pinagsamahan ni Daniel Padilla. Kumbaga parang naging aral sa kanya yung bawat memories na meron sila dati ni Daniel Padilla, kung kaya nga naman yung Catherine Bernardo daw na nakikita natin ngayon ay bunga ng, alam mo yun, mga aral na napulot niya sa relasyong meron sila ni Daniel. Maganda yung ganun, hindi ka bitter sa ex mo, diba? Yung mga ganun. Kasi kadalasan pag ganyan, diba? Halos ayaw mo makita, isinusumpa mo yung mga tipong, bakit? Diba? Yung mga ganung aspeto. Diba? Na nakakaloka. Pero it's a good thing lang naman din na nakikita na natin ang ilan sa mga artista na pinapayagan na talaga dahil nga sa collaboration ng ABS-CBN sa iba't ibang mga channels tulad ng TV5, tulad ng GMA, tulad na lang ng All TV, tulad ng A to Z, diba? Sa lahat. Ibig sabihin lang nito, diba? Patunay po lamang na hindi mo pwedeng kontrolin ang buhay ng isang artista para lamang makakuha siya ng trabaho. Ibig sabihin lang nito, kumbaga binigyan na nila ng laya ang mga Star Magic talents na sige, kung medyo, alam mo yun, loaded tayo dito, sige baka sa ibang channel pwede. Pinahihiram na nila. Sana ganun din naman ang GMA7 sa ABS, no? Lalong-lalo na sa mga shows nila na, diba, total naman, napapahiram na yung mga talents nila sa inyo, diba? And which is a good thing to do kasi nga naman, alam naman natin yung mga artistang binanggit natin kanina tulad nila John Arcilla, under contract ng Star Magic yan. Sila Nikki Valdez, produkto ng Star Magic, diba? Yung mga ganyan, and Catherine Bernardo, na nagkakaroon naman ng collaboration. Sana, diba, makita din natin na malaya na rin, lalo sa programa ng Showtime, makapag-promote naman yung ibang kapamilya stars na kanilang mga programa, diba? Although, syempre, alam naman natin na business is business kasi syempre, may mga teleserye nga naman na na katapat kasi, 'di ba, ng ABS-CBN ang di ba, katulad nitong si Lolong, lalabas na naman, 'di ba? Matalo na kaya niya ngayon si Tanggol, 'di ba, sa mga ganyan. O susuko ulit si Lolong, 'di ba, gaya nung nauna. Kasi nga 'di ba, sabi nga ng ilan, mukha na naman yatang itatapat na naman ang naturang Lolong na ito sa programa ng ABS-CBN na hindi natin alam dahil ngayon halos sunod-sunod ang mga kapamilya shows na talagang pumapatok talaga eh. Although hindi ka naman sinasabing hindi pumapatok ang GMA7 kasi nandiyan din yung Pulang Araw na pumapatok din at medyo lumalaban sa ratings, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero sa kabilang banda, hindi maiwasan na isipin na naman muli ng
ng netizens na parang tipong, ha? Never say die talaga, Ruru Madrid. Diba? Kasi nga naman, nung tinalo ang lolong ng probinsyano noon dahil sila magkatapat, diba? Tapos yung Black Rider, tinalo ng Batang Quiapo. Baka naman sa Batang Escolta na ganon ang italo. Bakit hindi nyo kasi i-collab kay Coco Martin si Lolong, di ba? Para may action naman, di ba? Para din malaman natin kung yung buhay ba ng buaya, hahaba din ba? Tulad na lang ng, alam mo yon, buhay ni Tanggol at ng probinsyano, di ba? Na nakakaloka, na dinaig pa ni Coco Martin ang pusa sa sobrang tagal ng kahit pagbabaril-barilin siya, buhay pa din nakakatayo. Diba? Nakakaloka yun. Dinaig pa yung pusa. Yung pusa nga siyam lang ang buhay diba? Eto, tingnan mo, no, inabot ng dekada bago alam mo yun, nasupil. Ganyan. Char-char lang. Huwag niyo masyadong seryosohin yung bakla, diba? Ganyan ko namimiss ang aking partner, diba? Malay nyo sa mga susunod na araw, makapiling na natin siya. Or alam niyo yon, sa sideline muna siya bilang supporterera, diba? Sa darating na undang. Char-char! But anyways, mga bangga, diba? This is a good news for everyone sa lahat ng sumusuporta, diba? So, ibig sabihin lang talaga nito, ang ABS-CBN talaga, kumaga parang, syempre, nangangarap pa rin talaga sila magkaroon ng sarili nilang franchise. But for now, masaya silang nakakapag-provide ng contents at trabaho sa kanilang mga talents. At sana din, sabi nga ng ibang netizen, sana maisip din ng Sparkle yan, diba? Na parang tipong mabigyan din yung ibang mga artista ng trabaho, hindi yung piling lang na nakakaloka. Kaya tuloy nagagalit si Manay Loling kasi walang trabaho si Paulo Contis, 'di ba? Nakakaloka, 'di ba? But anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aking pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman patungkol. Naku, ang mga netizen, may ibaban na naman daw. May planong boycottin na isang mall. Ay, kung ano man yan, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo Woo Woo! Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa, and we are still same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...